ka sumisigaw? Ha? Galit ka sa akin? Hindi ko naman sadya. Huwag ka nagalit. Sinasabi ko na nga ba, may nakakita sa akin nung Ano po? Nung winakasan ko ang kaitiman ng budhi ng bading na gusto kang bilhin sa akin sa halagang 2,000. Oo muna, pinatay ko yung mamitang sinasabi mo. Dahan-dahan ko siyang pinatay. Siniguro ko na mararamdaman niya yung pagmuya ko sa bituka niya bago ko siya tuluyang pinatay. Isa lang yan sa mga kapanapanabik na eksena sa ating kwento ngayon. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa channel, please like, subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa bawat kwentong ilalabas. May bago tayong storya 3 hanggang 4 na beses sa isang linggo. At ngayon, para sa tampok nating kwento. Kilala tayong Pinoy sa pagiging matiisin. Ganoon din ako, Miss Anne. Isa po akong certified na matiisin. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil wala akong choice noon. Dahil sa sakit ng lola ko, kinailangan kong mag-step up. Ako ang bumuhay sa amin. Ako ang nag-aruga, kahit na ako ang dapat na inaaruga. Araw-araw po akong nagdarasal na sana'y mabiyayaan kami ni Lola ng isang himalang magpapagaling sa kanya. At bagaman nakuha namin ang himalang yon, meron naman po yung kinuha sa amin. Yon ay ang pagkakataon na mamuhay ng normal. Togi po kayo riyan. 5 piso isang balot. May promo, 5.20. Togi po. Bili na po kayo. Sariwang-sariwa. Patagal mabulok. Mabango. Masarap. Togi po. Mona! Ate Rich, ang paborito kong suki. Papunta ka pa lang ba sa bar, ate? Ako rin eh. Dala ko na po yung 20 balot ng togi na in-order mo. Ano te? Dito mo na ba kukunin? May eco bag ka ba riyan? Wala kasi ako eh. Plastic bag lang. Pero hindi kasya yung 20 pieces sa plastic ko eh. Hanggang 5 lang. Pag sobra kong siniksik mga 6 po. Mga 6 po. Mukha bang madadala ko yung ganong karaming toge? Kita mo na nakamotor ako. Wala rin akong eco bag. Sira ulo ba ako? Bebot na bebot forma ko, tas biglang may nakasiksik na eco bag sa katawan ko, di na turn off yung mga papi. Paano kaya to, te? Kung gusto mo, angkas ka na sa akin para mas mabilis tayong makarating sa bar. Wala rin akong pera dito at iniwan ko dun sa bar yung wallet ko. Sige po, ayos lang sa akin. Pero ikaw ba? Ayos lang ba sa'yo nakaragahan ng bayong yung motor mo? Di kaya magasgasan yan, te? Pag nagasgasan yan, wala akong pangbayad dyan, promise. Hindi yan. Teka, akin na. Ilalagay ko dito sa unahan. Pagkatapos niyang paulit-ulit na i-check kung hindi ba mahuhulog ang paninda ko pag andar ng motor niya, ay tinulungan niya na akong umangkas. Sa laylayan ng fitted niyang sando lang dapat ako hahawak, pero bigla niyang inayos ang kamay ko at pinulupot yon sa bewang niya. Pag ako yung aangkasan mo, pwede kang yumakap ng ganito sa bewang ko. Parehas naman tayong babae. Wala akong gagawing masama sa'yo. Pero pag lalaki yung nagyayasa yung sumakay ka sa motor nila para mapabilis yung pagpunta mo sa ibang lugar, yun yung wag na wag mong gagawin. Delikado. Baka mami makatsempo ka sa salbahe na gustong tumulong daw sa'yo. Nako. Para mas sure, mapababae man o lalaki, wag kang aangkas at basta-bastang sasama lalo na kung di mo kilala. Ate! Basta muna, mag-ingat ka sa lahat ng oras. Gusto kong tandaan mo na hindi lahat na nag-aalok ng tulong mabait, ha? Ako lang yung ganun. Ano, hindi ka sasagot? Di mo ako naririnig? Naririnig po. Paano ko sasagot? Ayaw mo akong pasingitin. Kanina ko pa nga po gustong sabihin na alam ko tanda ko po yung mga bilin mong yan eh. Talaga? Opo. Minsan nga piniplay na lang sa utak ko yung linya mo na yan. Kung ayaw mong matulad sa'yo, wag na wag ako magtitiwala sa iba. Ate, parang totoong ate na kita.
Ang tagal-tagal mo ba rin akong parang inaalagaan eh? Di mo pa naman nasabi sa akin kung ano ba talaga nangyari sa'yo. Makinig ka na lang. Kung ayaw mong magaya sa akin na hanggang bar lang ang buhay, wag na wag mong gagawin yung pagkakamaling nagawa ko nung bata pa ako. Pagyakap ko kay Ate Rich, tinaandar na niya ang motor. Nung papikit na ang mata ko gawa ng ihip ng hangin na may panunuyo at panghiheling humahaplos sa mukha ko, ay bigla kaming tumigil. Pagmulat ng mata, sumalubong sa akin ang kaisa-isang bar sa lugar namin. Ano be? Sobrang nag-enjoy? Ayaw na bumaba? Ito na po, bababa na nga eh. Ate, pagtrentahin ba, ganyan na talaga? Anong ganyan na talaga? Ganyan, parang ikaw. Masungit na mabait. Mabait tapos masungit ulit. Oo, pag magte-30 ka na rin sigurado maiintindihan mo ko. Di ayoko na palang tumanda. Kahit parang kailangan ko na agad tumanda para magkaroon na ako ng magandang trabaho. Gusto ko kasi na ganito lang ako eh. Yung mabait lang. Ewan ko sa'yo. O dito ka lang hintay mo ako rito. Huwag kang papasok sa bar. Hindi pambata yung loob ng lugar na to. Opo nga, dating ko eh. Kabisadong-kabisado ko na yan eh. Ay, ate, yung eco bag huwag mong kakalimutan. Mahirapan ka magpasok nito sa loob, ikaw rin. Oo na. Sa kalagitnaan ng pagbibilang ko ng togeng ibibigay ko kay Ate Rich, nakarinig ako ng may kalakasang paspas ng pamaypay. Pag-angat ko ng tingin, nakita ko ang baklang manager ni na Ate Rich sa bar. Mama Mita, magandang araw po. Bago po kayo magpaka-Dragon Lady, lilinawin ko lang po muna na hinihintay ko lang si Ate Rich kaya nandito ako sa harap. Kinuha niya lang po yung wallet niya. Pagtapos namin magpalitan, alis na po ako. Mawawala po agad yung ako na nakaka-sore eyes pag nasa harap ng bar nyo. Opo na nga, sige na. Sa tawid ko na lang hihintayin si ate. Pwede po bang sabihin niyo na lang na nandun po ako? Sinarado ko ang bayong. Tatayo na sana ako nang biglang sumitsit si Mamita. Paglingon ko sa kanya, tinuro ko ang sarili ko at bigla siyang tumango sa akin. Oo, ikaw nga. Bumalik ka rito. Hindi naman kita pinapaalis eh. Talaga po? Good mood kayo? Kung good mood kayo at may kindness yan sa puso nyo, baka gusto nyo pong i-consider ang pagbili ng paninda ko. 3 balot na lang po to eh. Ubusin nyo na. Oo na. Akin na yung 3 na yan. Pagsupot ng toget, pagbigay nun kay Mamita ay dali-dali siyang bumunot ng 50 sa bulsa niya. Sandali lang po yung sukli. Ay, wag na. Keep the change na. Talaga po? Wow, thank you. Sobrang bait niyo po pala pag nasa mood kayo. Mona, ikot ka nga. Po? Bakit po? Para saan? Hindi, wala, ano lang. May gusto lang ako makita. Ang dami namang tanong eh. Iikot ka lang para sa akin, hindi mo pa magawa? O diba, ang dali lang. Mas matagal pa yung pagtatanong mo sa akin kaysa sa mismong pag-ikot mo. Bakit nga po kasi ako pinaganon? Gusto ko lang makita yung katawan mo. Po? Para saan po? Secret. Magkano ba ang kinikita mo sa paglalako ng togeng to? Hindi naman to sa inyo di ba? Parang tindera ka lang. Siguradong maliit lang ang inaabot sa'yo, no? Opo, maliit lang. 50 po yung per day ko. Pero okay na rin. Lunes hanggang Sabado naman po ako naglalako eh. Nakaka 300 po ako. Kasya na rin po yun sa amin ni Lola. 300? 300 lang sa isang linggo? Ang liit nun May alam akong trabaho. Yang 300 mo na isang linggo mukha mong kinikita sa pagiging tindera mo isang araw mo lang kikitain sa trabahong alam ko. Ano? Gusto mo ba? Interesado ka ba? Talaga po? May ganong trabaho? Ipapasok mo ako? Opo, gusto ko po. Ano po? Ilang taon ka na nga ulit? 13 anyos. 13 anyos lang si Mona. Ay, 13 na pala. Pwede na. Pag minake pa na yan, magmumukha ka rin 18. Sira bang tuktok mo? Gusto mo makulong?
Ay, wala kang mapapaniwala rito na dalaga na yung si Mona at alam ng lahat nakaka-13 lang yan. Kung ano man yung iniisip mo ha, itigil mo na yan. Ipapapulis kita. Talaga lang ha? Mamita, wag mo akong subukan. Malaki ang utang na loob ko sa'yo pero subukan mo galawin si Mona at hindi ako magdadalawang isip na suwagin ka. Seryoso ako. Oo na. Alam mo kung di ko lang alam na putok sa buho naman tong batang to iisipin kong baka anak mo to. Parang may similarities kayo. Mamita! Che! Pagpasok ni Mamita sa bar, agad na lumuhod si Ate Rich sa harap ko. Taranta niya akong sinipat. Nung wala siyang makitang kahit na ano ay saka pa lang siya malalim na napabuntong hininga at kumalma. Ate, umiiyak ka ba? Bakit? Okay lang naman ako eh. Sa susunod, pupunta na lang ako sa inyo ni Lola Norma imbis na ikaw yung pupunta dito. Wag na wag ka nang tatapak dito, naiintindihan mo ba? Pag nakita mo si Mamita sa kung saan, tumakbo ka agad palayo sa kanya, ha, Mona? Opo ate, naiintindihan ko po. Pero ba't ka kasi umiiyak? Akong bahala sa'yo, Mona. Gusto mo mag-aaral, di ba? Pangarap mo yon? Pag-aaralin kita. Ituloy mo yung pag-aaral mo. Nung nakaraang taong ka lang naman tumigil, di ba? Opo, pero bakit mo po ako pag-aaralin? Para hindi ka matulad sa akin. Yung ganito lang. Yung hanggang dito lang. Mona, sa akin ka lang makikinig, okay? Huwag kang tatanggap ng kahit na anong tulong galing kina Mamita. Pag tumanggap ka ng kahit na ano galing sa kanya, ay naku, malaking kabayaran. Hinding-hindi mo yun mababayaran ng basta-basta. Naiintindihan mo ba? Opo. Hinatid ako ni Ate Rich sa bahay. Pagbaba ko ng motor, mahigpit niya akong niyakap. Te, ayos ka lang ba? Hindi kaya buntis ka kaya ka iyakin? Narinig ko kasi sa grupo ni na Aling Marites nung nakaraan na kaya ka pala raw emosyonal at iyakin sa konting bagay yung panganay niya. Magkakaroon na raw kasi ng sariling panganay si Ate Lucel. Hindi ako buntis, may tali ako. Ha? May tali ka? Nasaan? Sa loob ko, may tali. Wala sa labas. Ha? Huwag mo nang subukang intindihin. Masyado ka pang maliit para malaman yung mga ganung bagay. Oh, Si ate ang ulyanin. Ba't ka pa po nagbabayad, ibayad ka na? Buti na lang, honest akong tao. Kung hindi, nagoyo ka na. nagmamagaling ka na naman eh. Alam kong bayad na ako sa toging binili ko. Ito yung 100 na iaabot ko sa'yo. Tip, pambili mo ng prutas para sa inyo ni Lola Norma. Yung orange o ubas o kahit anong gusto mo. Ate, di ko na to tatanggihan ah. Pera rin to eh. Thank you. Si Lord na lang ang bahala sa'yo. Nung wala na si Ate Rich at yung motor niya sa paningin ko, ay saka ko lang binaba ang kamay ko. Pagbaling sa kubo namin ni Lola Norma ay muli akong kumaway pagkakita ko sa lola kong nakaabang sa bintana. Lo, Oh, Mona, saan ka ba galing bata ka ha? Tinakasan mo na naman ako, no? Pinatutulog kita, hindi ba? Hinintay mo na naman ako na ako yung makatulog tas tinakasan mo ako. Ikaw ha, tigil-tigilan mo yung kakataka sa akin na ganito mamaya eh. May mangyari sa'yo. Sakit ha, hanapin. Paano kita tutulungan? Anak naman, ay, nanlilimahi ka. Mona, basang-basa ang likod mo. Magkakasakit ka niyan eh. Naku, makakatikim ka talaga sa akin. Akin na nga yung singit mo't iisahan ko na magtanda ka. Lo, Lola, Lola ko. Ay, ano? Oh, bakit? Ba't ka umiiyak? May umano ba sa'yo? May umaway? Sino? Kalaro mo? Sino sa mga kalaro mo at bukas na bukas kakausapin ko yung mama at papa ng mga yon? Abay, hindi po pwede pinaiiyak ka ng mga kalaro mo. Hindi ako makakapayag. Itakin ko sila eh. Sino nga ron? Sabihin mo na kay Lola. Wala pong umaway sa akin, La. Wala? Opo, wala po. Masayang-masaya ako, La. Masaya po ako, naalala mo ako. Ay, sus naman na bata ka, oo. Akala ko naman may nangyari na sa'yo kung ano. Tsaka, ano yung sinasabi mo na masaya kang naalala kita? Bakit? Nakalimutan na ba kita? Hindi ba? Hindi pwede yon. Kahit mag 90 years old na ako, siguradong hindi kita malilimutan. Eh paano kita makakalimutan ikaw nag-iisang apo ko? Ang natitira kong pamilya.
Sa tama ng kalokohan ito ha. Maligo ka na ron. Ako naman aasikasuhin ko na yung pagtutorta ko sa talong na pinitas ko sa likod kanina. Ay, ako na po la. Magpahinga ka na lang po. Delikado pag kumilos ka sa kusina eh. Ba't naman magiging delikado? May sakit ba ako para maging delikado yung magkikikilos ako sa kusina? Wala naman, hindi ba? Meron po. Ayoko sanang sabihin kay Lola yung tungkol sa sakit niya. Pero nung panahong yon pinangunahan ako ng takot na baka habang may ginagawa siya sa kusina ay bumalik yung sumpong niya at mapano siya. Salubong ang kilay at sobrang naguguluhan na napatingin sa akin si Lola. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang kamay ko at kalmado niyang pinaulit yung sinabi ko kanina. May sakit? Ako? Ano? Lagnat? Ubo? Sipol? Pero ayos naman ng pakiramdam ko, Apo. May Alzheimer's po kayo la. Matagal na nung na-diagnose kayo. Pero nilihim niyo po yun sa akin. Last year po, sobrang lumala na yung sakit niyo. Tapos po marami na po kayo nakakalimutan. Isa po ako ron. Hindi niyo na po ako maalala. Ilang buwan na po. Kaya pag uwi ko po kanina gulat na gulat po ako na naaalala niyo ako. Na okay kayo. Kung ilang araw na akong malalat hindi ko maalala, paano ka, Apo? Paano ka nabubuhay? Sino nag-aalaga sa'yo? Paano ka nakakakain? Paano? Wag na la. Ang importante, okay ka ngayon. Okay naman po ako eh. Hindi niyo po kailangan mag-alala sa akin. Paano? Paano na nakaya ng apo ko na ikaw lang? Nawala si Lola. Hindi naman po talaga na ako lang eh. Nandyan pa rin naman po kayo. Tas yung mga taga rito po sa atin, tumutulong sila sa atin. Kahit yung si Aling Marites na kaaway mo po dati. Kasi nga chismosa, bumait na po sa atin la. Binibigyan niya po tayo ng karne pag nagkakatay sila ng baboy. Hindi ka galing sa labas para maglaro ngayong araw? Kung hindi, nagtrabaho ka? Yung kamay mo, Apo, ano ba ito? Ba't ganito na? Puro paltos. Sorry, Mano. Sorry, Apo ko. Hayaan mo't pipilitin ko na maging ayos ang lahat, ha? Pipilitin ni Lola na hindi makalimot. Ako na ulit ang bahala sa'yo. Gusto ko mang umasa na gaya ng dati ay si Lola na ulit ang bahala sa akin. Hindi ko ginawa. Ilang beses ko na rin kasing naranasan nung nakaraan na bigla akong naalala ni Lola pero sobrang saglit lang yon. Pagkatapos ng ilang oras, minsan nga minuto lang, nakakalimutan na ulit ng Lola ko kung sino ako. Para hindi sumama ang loob ni Lola at hindi na siya makonsensya pa, ay hinayaan ko na lang siyang magluto ng hapunan. Mag-alas 8 na rin nang matapos kaming kumain. Pagkatapos naming magpatunaw, nagtabi na kami ni Lola sa papag na kaming dalawa lang talaga ang kasya. Nagdasal ka na ba? Opo, nagpasalamat na po ako kay God para sa araw na to. Tas nag-request na rin ako sa kanya. Ikaw talaga, oo. Ano namang hiniling mo sa Panginoon? Na sana po, bukas pagising mo ganyan ka pa rin. Naaalala mo pa rin ako. Himala po yata yung nirequest ko kay Papa God. Pero di na ako nahiya. Baka mapagbigyan niya tayo eh. Malay mo, may awa naman ng Diyos eh. Kahit na kailan, hindi niya kayang hindi pagbigyan tayong mga anak niya. La, Apo. alam ko pong malaki na ako. Pero pwede po bang ihele niyo ako hanggang sa makatulog ako? Gaya nung ginagawa niyo dati? Sobrang miss na miss ko na po kasi yun eh. Ay sus, yun lang pala eh. Oo naman, dito ka sa braso ko, baby damulag. Napakahimbing ng tulog ko nung gabing yon. Umaga at tirik na ang araw nang magising ako kinabukasan. Napabalikwas ako ng bangon nung bakanting espasyo ang sumalubong sa akin pagmulat ng mata ko.
Nung hindi ko mahanap si Lola Norma sa bahay at sa likod bahay, mangiyak-ngiyak akong lumabas ng bakuran para hanapin siya. Aling Marites, buti nandito ka sa labas. Si Lola po, bumalik na naman siya sa dati. Tas tumakas po, tatakasan po ako. Napahimbing kasi ako ng tulog. Hindi niyo po ba napansin si Lola ko? Mona? Oh, gising ka na pala. Ba't nakayapak ka? Ba't umiiyak ka na naman ang aga-aga naman na po? Okay lang po kayo? Kilala niyo pa rin po ako? Nakikilala? Oo, tinawag ko nga yung pangalan mo, hindi ba? Tapos nilapitan kita. Ibig sabihin, dinig ng Diyos yung dasal ko? Naghimala siya la? Siguro. Nasabi nga ni Marites na sobra-sobra raw ang pagsasakripisyo mo sa akin nung mga nakaraang buwan eh. Ay, apo ko. Pasensya na ha. Ayan ka na naman eh. Nagigilty ka na naman. Hindi mo kailangan mag-guilty la. Isipin mo na lang na quits na tayo. Ikaw rin naman, di ba? Sobrang dami mong ginawa para sa akin. Pero teka, bakit ka ba kasi lumabas ng bahay po? Natakot tuloy ako eh. Wala naman sa plano kong iwan ka sa bahay. Lumabas lang ako para sitahin yung nagkakagulo rito sa tapat kaso wala. Nakita ko niyang si Marites at napachismis na kami. Aling Marites talaga oh. Lahat ng pwede niyang chismisin, ichichismisin. Ano po ba yung chismis na nasagap niyo? Ay wala, hindi bali na. Kalokohan lang naman yung aswang-aswang na pinagsasasabi ni Aling Marites. Aswang? May aswang po sa atin? Dito sa baryo natin la? Kailan pa? Saka sino raw yung aswang? Sino yung pinagsosospetsahan ni na Aling Marites? Wala. Walang pinagsosospetsahan si Aling Marites? Himala po yata. Pag may mga chismis na ganito siya yung nangungunang magturo, di ba? Kaya nga suki siya sa barangay. Sabi nga ni Kapitan konti na lang daw kukunin na niya ng... Mas madalas pa raw kasi siya sa barangay kaysa sa mga tanod. Ikaw naman ding bata ka, oy. Nandyan lang si Marites Marinig ka naman nun. Sa talas ng tenga ni Aling Marites at sa layo ng kinatatayuan niya mula sa kinatatayuan namin ni Lola ay nakapagtatakang hindi niya ako narinig. Pagbaling ko sa direksyon niya ay saka ko natanto kung bakit. Abalang-abala siyang makipag-usap at sumisinghap-singhap kasama ang kapwa niya chismosa. Ay tama na nga kalokohang ito. Pumasok na tayo. Magmadali na't nakayapa ka. Mamaya pasukan ka na uod. Ayaw na ayaw mo pa naman ang pinaiinom ka ng pampurga. Dati lang po yun. Ayaw ko pa rin naman po na pinapainom ako ng mga pampapurga. Kasi po, ang sama talaga ng lasa. Pero kailangan Di na po ako nakikipagmatigasan. Para sa akin din naman yun Para sa kalusugan ko. Di po kasi pwede yung sakitin ako at walang mag-aalaga sa akin. Natigil ako sa pagpupunas ng paa ko sa basahan. Pagtingin ko kay Lola ay punong-puno na siya ng lungkot. Halos hindi na rin maipinta ang mukha niya. La, Oh, bakit? Bakit? Ano yon? Nakikinig ako. Naiintindihan kita. Naiintindihan pa rin naman kita. May naisip lang ako. kung may bali-balita pong may aswang daw, totoo man po yan o hindi, di ba mas okay po kung maghahanda tayo? Maghahanda? Paanong maghahanda? Ano, lulutuan natin ng pansit yung aswang? O adobong atay? Para ano, matuwa siya sa atin at hindi niya tayo kainin. Pinipilit mo na namang magpatawala. Di ba nga sabi ko, wala ka pong talent dyan? Corny yung mga punchline mo, saka wala po yung walang timing. Hindi po paghahanda ng pang-birthday ang sinasabi ko, kundi... Biro lang, binibiro lang kita. Ikaw naman napakaseryosa mo na. Sino ba nag-utos sa'yong magpakamature ka ng ganito, ha? Wala po, pero kailangan. Pagbalik ng nakukonsensyang ekspresyon sa mukha ni Lola, ay napakagat na lang ako sa dila ko. Imbis na baguhin na naman ang pinag-uusapan namin, lumakad ako pa kwarto at bitbit ang pinakaiingatan kong piggy bank na lumabas. Naaalala mo ba, Tula? Ito yung huli mong bilin sa akin
Puno ko na po to. Halo-halong laman ito eh. May buot, may barya po. Oh, teka. Bakit mo babasagin? Kasi nga po, puno na kaya bubuksan ko na. Oo nga. Ang ibig ko sabihin saan mo gagamitin yung pera? Panghanda sa aswang. Wala nga yun. Saka yung aswang na sinasabi nila sa ibang baryo yun. Sa Monte Cristo. 3 baryong pagitan nun dito sa atin. Bago tayo, yung 3 baryong yun muna, siguro yung pepestehin ng aswang na yun. Pag yung usap-usapan ng pag-atake, nasa San Jose na. Saka na tayo maghahanda-handa na yan. Okay po, pero bubuksan ko pa rin po to. At para saan? Kung hindi para sa paghahanda sa aswang na yan, ano ba bang pwede mong pagkagastusan? Ay, wag na Ineng, hayaan mo na lang yan dyan. Saka na. Gusto po kitang makabanding eh. Gusto ko pong mag-mall at magsine kasama ka. Wala namang ganoon dito. Sa sentro pa yun, sasakay pa tayo ng van. Ilang oras din yung biyahe at mahal yung gano'n, hindi ba? Pero pangarap ko yun. Sige na, pumayag ka na habang okay pa. Please, please, birthday, Christmas at graduation ko na po para sa high school at college. Oo na, sige na. Pero hindi yan yung perang gagamitin natin. Ha? Ano po? Wala ka naman nakatagong pera dito sa bahay, di ba? Alam ko pong wala. Kasi nung bagong lalapan ng sakit mo, sinubukan ko pong maghanap nung di pa ako pumapasok sa tindera ng toge. Pinasunod ako ni Lola Norma sa kwarto. Pagkuha niya ng luma niyang jewelry box sa loob ng cabinet ay tinaob niya ang laman nun sa kama. Hala, ang galing! Astig! May pang-secret packet pala yan, Ba't di mo sinabi sa akin dati? Secret nga, hindi ba? Meron bang secret na pinagkakalat? Piloso po naman. Ano bang tinatago mo dyan? Pera? Magkano? Hindi pera. Hindi pa. Pero pag binenta natin ito, magiging pera ito. Maraming pera. Pamamana ko dapat sa iyo ito pero mas kailangan mo ng pera, ng pondo, para pag bumalik ako sa dati, kesa sa simpleng gintong pamana, ha? Lola? Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Sige na, maligo ka na nang makaalis na tayo pa sentro. Lampas 4 na oras ang biyahe namin pa sentro. Imbis na sa katatayong shopping mall dumiretso, ay dumaan muna kami sa mag-aalahas. Habang pinatitingnan niya kung magkano nga abutin pag binenta niya yung 24 karat niyang kwintas, ay aliw na aliw kong tinanaw ang lahat ng bago sa paningin ko. Sa pagmamasid-masid ko, napansin ko ang lalaking sa tansya ko ay kaedaran lang ni Lola Norma. May katarata ang isang mata nito at palinga-linga siya na parabang may hinahanap siyang lugar o tao. Nilingon ko si Lola. Pagkakita kong abala pa rin siya sa pakikipag-usap sa alahera, ay patakbo kong lumapit sa matandang lalaki. Hello po. Magandang hapon po, Lo. Ayos lang po ba kayo? Kailangan niyo po ng tulong? May hinahanap ba kayo? O naliligaw? May hinihintay ako. Yung batang pinagbilhan ko nitong sampagitan na pinabaryahan yung buo kong pera, hinihintay ko. Kaya lang, ang tagal ko na rito Lampas kalahating oras na, hindi pa siya bumabalik. Naligaw yata. Baka sa iba na punta yun. Lo? Bakit? Kilala mo ba yung batang yon? May nangyari ba sa kanya? Na paano ba? Nasagasaan? Mahabagin. Kawawa naman. Ay, hindi po. Hindi ko kilala kung sino yung batang hinahanap. O hinihintay niyo, pero Lo, mukha pong di nababalik yun Namodos yata kayo. Magkano ba yung sampagitan binili niyo sa kanya? 20 pesos daw ang totoong presyo nito. Pero gawa ng huli na to't gusto niya nang maibenta talaga, binigay niya na lang sa akin ng 10 piso. Yung pera niyo po, magkano? 500. 500? Ang laki-laki pala ng pera niyo. Ba't di na lang kayo sumama sa batang yun? Kayong dalawa yung nagpapapalit? Nananakit na kasi ang binti ko. Sinusumpong ang rayuma ko. Paano po yan? Feeling ko talaga na modus na kayo Para naghihintay na lang kayo sa wala. Mona!
Ay, Diyos ko, kang bata ka. Takihin ako sa pag-aalala sa'yo. Sabing huwag kang aalis sa pinag-iwanan ko sa'yo, hindi ba? Kung nawala ka, sakit hahanapin, aber. Sino naman yan? Di ba bilin ko sa'yo, huwag kang basta-basta nakikipag-usap sa hindi mo kilala. Baka mapahamak ka. Hindi naman po ako madalasan nakikipag-usap sa di ko kakilala. Ano lang po, naawa ako kay Lolo. Mukhang kailangan niya po ng tulong eh. Di ko po matiis. Malambot po ako pagdating sa matatanda, diba? Ano bang nangyari sa inyo? Naguyo yata siya. Naitakbo yung 500 niya nung batang pinagbilhin niya ng sampagita. Ay, ganun ba? Diyos ko, ano na bang nangyayari sa mundo natin, oo? Paano ho yan ngayon, Manong? Taga saan ka ba? Malapit ka lang ba rito? Kayang lakarin o kailangan mo sumakay? Sa pulang bato pa ako. Pulang bato raw. Hineng, narinig ko. Yung utak ko ang hindi na ganun katalas pero yung pandinig ko hindi pa mapurola, no? Sorry naman po. Pero diba, yun yung pinakadulong baryo dito sa probinsya. Baka naman may pera ka po na pwedeng ipahiram kay Lolo. Iya naman. Nakakahiya man pero baka pwede nyo nga akong tulungan. Kahit saktong pamasahe lang 60 pesos. Kung gusto nyo, hatid nyo pa ako sa terminal para... Hindi na kailangan. Ito po yung 100. Sige sa susunod po mag-ingat na lang din kayo. Kahit sa mga batang mukhang anghel huwag magtitiwala basta-basta. Marami sa mga batang lansangan ginagamit na para sa masasamang gawain Salamat. Maraming salamat. Naway pagpalain kayo. Kung hindi nyo masamain taga saan kayong maglola at anong pangalan nyo? Pasensya na Manong Huwag mo sanang mamasamain. Pero hindi ako komportableng ipaalam sa'yo kung sino ba kami o kung saan kami nakatira Hindi ko naman sinasabi na masama kang tao at may bala ka sa amin Pero sa panahon ngayon, hindi ba't maiigi na yung nag-iingat? Oo naman. Pasensya na hindi ko naisip yon. Maraming salamat na lang sa tulong ninyo. Hayaan mo at pag kayo naman ang nangangailangan ng tulong makakaasa kayong dalawa na hindi ko kayo tatalikuran. Sige na po, magpaalam ka na sa kanya. Bye po, Lo. Ingat po kayo. Sa susunod po, wag po ulit kayong magkakamali magtiwala sa ibang tao, Tatandaan ko yan. Ikaw rin. Ang lakas mong magbilin sa akin na mag-ingat nilapitan at kinausap at tinulungan mo nga ako kahit hindi mo ako kilala. Ay, oo nga no. Feeling ko kasi mabait ko yun. Parang tama naman po ako ng feel. Siya, tama na yan. Mamaya wala na tayong maabutan sa kadaldalan mo. Sige po, Lo. Bye po. Nasa entrance na kami ng mall nang mapansin ko ang bracelet sa kaliwang palapulsuhan ko. Bagaman mukhang luma at antigo na, ay bago yon sa paningin ko. Hindi ko maalalang may sinuot akong ganon o kung kailan yun napunta sa akin. Basta't parang kabute o di kaya'y magic na nasa akin na yon. Ano na naman yun Kahit kailan talaga dami-dami mong pagtigil-tigil Sa'yo ba galing to? Nakuha mo sa pawn shop? Sinuot mo sa akin habang nakikipag-usap ako kay Lolo Pitong. Hindi. Patingin nga. Ilapit mo sa mukha ko at hindi ko makita ng maayos. Wala akong antipara Ito po Itong bracelet na may nakasabit na iba't ibang abubot. Mga abubot na parang agimat. Haroy, Diyos ko po. Ewan ko, hindi sa akin galing yan. Hindi kita binilan o sinuotan ng ganyan. Saan ko po ito nakuha? Haba, malay ko sa'yo. Paano ko malalaman ikaw ang may suot niyan? Hindi kaya galing yan doon sa matandang tinulungan natin? Kay Lolo? Hindi po Di naman niya ako hinawakan. Amin na nga. Pagkakuha ni Lola sa kakaibang pulseras na palaisipan pa rin kung paano napunta sa akin, ay iniwan na lang niya yon sa may hagdan. Comedy ang pinanood namin sa sine. Pagkatapos, kumain na kami at umuwi na. Walang kasing saya ang araw na yon. Dala ng pagod gawa ng maghapong pamamasyal namin ni Lola ay hindi ko na nalabanan ng antok na agad na lumukob sa akin.
Pakiramdam ko, ang hindi ko pagdarasal ang dahilan kung ba't nagising ako sa kalagitnaan ng gabi na si Lola'y sinusumpong na ulit ng sakit niya. Ate! Ate! Luto! Po, Luto bahay! po. Anong luto bahay, apoy? Luto bahay, apoy! Gusto niyo po ba magpapoy ako? Tas magluto ng ulam? Nagugutom po ba kayo? Hindi! Luto bahay, apoy! Doon! Pagturo ni Lola Norma sa kusina, may naamoy akong parang nasusunog. Dali-dali akong tumakbo sa kusina. Pagkakitang unti-unti nang tinutupok ang parteng yon ng kubo namin ay natigilan na ako. Kung hindi pa sumigaw si Lola ay hindi pa ako matatauhan. Hindi ko na tinanong si Lola kung paano nagkasunog. Giniya ko siya palabas at dinala sa ligtas na lugar. Saan ka punta? Huwag mo ako iwan, takot ako! Ate, takot ako! Opo, hindi kita iiwan. Pero teka lang pula. Yung bahay kasi natin. Nasusunog yung bahay natin. Kailangan patayin yung apoy. Kailangan pong subukan patayin yung apoy. Tulong! Mga kapitbahay! Tulungan niyo po kami. Nasusunog po yung bahay namin. May sunog po. Tulong! Parawan niyo na po. Sige na po. Tulong! Ba't ka sumisigaw? Galit ka sa akin? Hindi ko naman sadya. Huwag ka nagalit. Sorry na, ate. Hindi po ako galit. Hindi po ako galit sa inyo. Hindi po. Hindi po kaya. Tuluyan ng nilamon ng nagngangalit na apoy ang kubong nirerentahan lang namin. Pagdating ng bumbero ay wala na rin silang naisalba. Abo na lang ang natira sa payak at mumunti naming tahanan. Mona? Mona, ayos ka lang ba? Yung lola mo, ayos lang ba siya? Ano ba kasing nangyari? Bago kami matulog, okay naman po si Lola. 2 gabi rin siyang okay. Pero kanina nagising na lang ako, nagaya na naman siya ng dati. Di ko po alam kung paano nagsimula ang sunog, pero si Lola po may gawa nun. Ate, paano na? Ano pong gagawin ko? Anong sasabihin ko sa may-ari nitong kubo? Pababayaran niya po ba to, di ba? Pero wala po akong perang pambayad. Pati po yung ipon ko sa baboy ko, wala na po. Nasunog din yun. Ate, makukulong ba ako? O di kaya si Lola. Pero may sakit si Lola. Hindi siya pwedeng makulong. Hindi makukulong si Lola Norma. May imbestigasyong mangyayari pero parang for formalities lang yun. Pag nakita nilang may sakit sa pag-iisip yung nagsimula ng apoy at ikaw, bata. Ate, bakit? Ano yun? Bakit bigla kang bumagal magsalita? Ba't yung mukha mo parang may di magandang mangyayari? Ate, sige na, sabihin mo na sa akin. Huwag mo na pong itago, please. Pag nalaman ng otoridad na minor de edad ka pa at si Lola Norma ay may ganyang kondisyon, may chance na paghiwalayin kayo. Baka kunin ka ng DSWD tapos si Lola mo naman Ate, hindi po pwede. Ayoko. Tumakas na kayo. Itakas mo na si Lola Norma bago ka palapitan at questionin ng pulis. Po, pero paano tong nasunog na kubo? Hindi ko ba kailangan kausapin yung may-ari? Ako nang bahala. May ipon ako. May pera ako. Malaki-laki rin yun. Hindi ko alam kung sapat na ba yun o kulang. Basta akong bahala. Umalis na kayo. Itakas mo na si Lola Norma. Dali na. Pagbalik ko sa tricycle kung saan ko pansamantalang iniwan si Lola nung nakatulog siya, ay agad akong nagbukas ng lollipop. Pagkarinig niya sa ingay noon, agad siyang nagmulat ng mata. Takam na takam niyang kinuha yon sa may lagay sa bibig. Habang ninanamnam niya yung candy ay palingalinga ako para masigurong hindi pa kami natutunton ng mga humahanap o hahanap sa amin.
Ate, ang sarap! Sobrang paborito ko talaga to eh. Salamat binigyan mo ko ng lollipop. Ibig sabihin ba hindi ka nagalit sa akin, ha? Bati na tayo. Bati mo na ako. Pati na kita! Pero sa isang kondisyon. Kondisyon? Ano yun? Nakakain ba yon? Masarap ba yon? Hindi po. Pero meron tayong pupuntahang lugar na may masarap na kainan at maraming lollipop. Talaga ate? Ay, tara na, punta na ikaw at ako doon. Ngayon na, dali! Pero kailangan tahimik lang tayo. Kailangan walang makakita ng pag-alis natin. Pag may nakakita sa atin, susunod sila eh. Magkakaroon tayo ng maraming kaagaw sa pagkain. Gusto mo ba yon? Baka maubusan tayo ng masasarap na pagkain at mga lollipop. Hindi, ayaw ko. Itago na lang natin sa kanila. Huwag natin sasabihin. Shh lang ako. Dapat ikaw rin Oo, ako rin. Tinakas ko si Lola sa baryo namin na hindi alam kung saan kami pupunta o kung saan ba kami pwedeng pumunta. Sa sobrang aligaga ko ay nawala at nakalimutan ko ang takot ko sa usap-usapan na meron daw aswang na gumagala at nanginginain sa mga kalapit na baryo. Naalala ko lang ang tungkol doon nung ilang oras na ang layo namin sa dati naming baryo nang mapatingin ako sa bilog na buwan. Ate, bakit? Ano yon? Hindi, wala. Tara na. Lakad na tayo ulit. Anong wala? Meron Meron yan. Nakatingin ka sa buwan, di ba? Alam ko na. Hindi, Lola. Hindi. Gusto mo maglaro tayo? Ikaw at ako, tagu-taguan kasi maliwanag yung buwan. Game na. La, teka. La, huwag kang tumakbo. Huwag kang umalis sa tabi ko't baka mawala ka. Lola! Dito lang ako sa puno Tagu-taguan lang Ang higpit mo naman ate. Mamaya na tayo magtagu-taguan. Pag nandun na tayo sa tutuluyan natin, saka na tayo magtagu-taguan. Promise mo ba yan ate? Promise. Nasaan ba kasi yung sinasabi mong may masarap na pagkain at lollipop? Kanina pa tayo naglalakad pero wala naman. Ay, ayaw ko nang maglakad. Masakit na pa ako napapagod ng bindi ko. Ayaw ko na. Lola, please naman makisama ka. Wag ngayon. Huwag kang magligalig ngayon. Ay, kundi ko kay Lola. Please po. Bumalik ka na. Bumalik ka na muna sa dati. Kailangan po kita Kailangan kita ngayon. Kahit ngayon lang. Pag sinusumpong si Lola ng sakit niya at umaastang parang bata ay palagi kong pinipilit ang sarili ko na maging matanda para sa kanya, para sa akin, para sa aming dalawa. Nung gabing yon, hindi ko kinaya. Umupo ako sa gilid ng malubak na kalsada at umiyak ng parang bata. Ilang saglit pa ay inamo ako ni Lola. Pinatahan niya ako at inalok sa akin ang pinakamamahal niyang lollipop, mapatigil lang ako. Habang umangawa ako sa gitna ng kawalan, narinig ko ang pagdaan ng kuliglig. Tumigil yon sa tapat namin. Pagbaba ng matandang nagmamaneho ay agad siyang lumapit sa amin, bitbit ang flashlight niyang tinapat niya sa mukha ko at sa mukha ni Lola. Nakikilala ko kayong dalawa. Kayo yung maglola sa sentro di ba? Yung tumulong sa akin at nagbigay ng pamasahe ko para makauwi ng San Jose. Hindi niyo na ba ako maaalala? Ako to, yung tinulungan niyo kaninang umaga. Pitong, Lolo Pitong. Naaalala ko na po. Naaalala ko na po kayo. Anong ginagawa niyong maglola dito at ba't nakaupo dyan na parang walang bait? Lo, naaalala niyo po ba yung sinabi niyo sa amin kanina? Na pag kami naman ni Lola yung nangailangan ng tulong mo, ay di ka mag-aatubiling tulungan kami? Naalala mo? Sabi mo yun, di ba? Oo, kailangan niyo ng tulong ko? Opo, sobra po. Ano po kasi? Ay, mamaya niyo na ipaliwanag sa akin kung ano nangyari. Doon na, sa bahay na.
Delikado rito Buti na lang talaga't ako yung nakatsyempo sa inyong maglola. Kung ibang tao yung nakakita sa inyo, baka kung ano nang nangyari sa inyo. O kung ano nang ginawa sa inyo. Bakit, Lo? Marami po bang masamang loob dito? Hindi sa ganon, pero mas mabuti na yung nag-iingat, hindi ba? Sige na, dito na kayo. La, di ba pagod ka na? Dito na tayo. Sasakay tayo dito para mas mabilis nating mapuntahan yung lugar na sinasabi ko. Hindi. Ayaw ko. Natatakot ako. Po? Natatakot saan? Kay Lolo Pitong? Bakit naman po? Lola, hindi po. Hindi mo kailangan matakot sa kanya. Mabait siya. Tutulungan niya nga po tayo Hindi siya mabait. Nararamdaman ko hindi. Hindi siya kaya natin. Po? Hindi ka ba nakikinig sa akin? Ang sabi ko, hindi siya ako at ikaw. Iba siya sa atin. Sobrang ibang-iba. Wala naman Kung ano-anong pinagsasasabi mo. Ayaw ko nga sabi. Ayaw ko. Ba't ba ikaw di nakikinig sa akin, ate? Ipapahamak na tayong dalawa. Totoo, hindi kita binibiro. Di ako nagsisinungaling sa'yo. Mangyayari talaga yon. Pwede ba? Po, Pwede ba na ako yung kumausap kay Norma sa lola mo? pwede niyo pong subukan. Pero sigurado po ako na di makikinig sa'yo yan. Isa akin lang po nakikinig si Lola Pag ayaw niyang makinig sa akin, talagang wala na po siyang ibang papakinggan. Susubukan ko lang. Malay mo. Nabato si Lola Norma paglapit sa kanya ni Lolo Pitong. Habang may binubulong sa kanya si Lola ay napatingin sa akin ng lola ko. Pagkatapos ng matandang lalaki sa sinasabi niya sa lola ko ay tumango siya na parang maamong tuta at nauna pang sumakay sa akin sa kuliglig. Lo, ano pong sinabi niyo kay Lola? Paano niyo po siya napasunod? Siyempre, sikreto. Sa aming dalawa na lang yun ng lola mo. Po? Wala. Sabi ko lang bibigyan ko siya ng pambili ng mga paborito niyang candy pag sumama na siya sa atin. Tara na. Sumakay ka na bago pa mainip ang lola mo't bumaba. Mamaya mahihirapan na naman tayong pasunurin siya. Opo. Hindi ko na maalala kung saan banda o kung gaano katagal na akong tulog. Naalimpungatan na lang ako na nakatigil na yung kuliglig ni Lolo Pitong sa tapat ng isang sementeryo at binubuksan niya ang gate nun. Lo, Shh! Huwag ka maingay at baka magising ang lola Norma mo. Halos katutulog niya lang nasaan na po tayo? Alam ko po na nasa sementeryo tayo. Pero ibig kong sabihin, ba't po tayo nandito? Kasi dito ako nakatira. Dito po? Sa sementeryo? Bakit, Lo? Patay na po ba kayo? Multo po ba kayo? May kapangyarihan na po ba kayong makakita ng multo? Tama si Lola kanina. Hindi katulad namin. Ha? Ano bang pinagsasabi mong bata ka? Pati ba ikaw may sapak din sa isip kung paminsan? Grabe ka naman po. Wala po. Sobrang normal po yung pag-iisip ko, no? Kung ano-ano rin kasi ang pinagsasabi mo Hindi ako multo, hindi ako patay. Kung hindi ka po't multo't patay, ba't sa sementeryo ka po nakatira? Hindi ba't mga patay lang nakatira dyan? Hinawakan ni Lolo Pitong ang pisngi ko. Nang madama ko ang init ng katawan niya, natahimik ako. Ano, sapat na ba yun? Sapat na bang patunay yun na hindi ako patay at multo? Na yung bahay ko, hindi tulad ng iniisip mo. Hindi ako nakatira sa nicho. May kubo ako sa dulo nitong sementeryo. Yung isa sa akin, doon ako nakatira. Yung isa naman tambakan. Doon kayo titirang maglola. Bakit po hindi pwede sa kubo nyo? Ba't kailangan po na sa tambakang kubo kami ni Lola? Siyempre, para sa privacy ko. Di okay po. Ay, Lo, last na tanong na lang. Ba't ka po kasi dito nakatira? Ang dami-daming pwedeng pagtayuan ng bahay Talagang sa sementeryo mo napili? Wala ka bang friends? Wala kang family? Kaya company na lang ng mga patay at mumu ang gusto mo?
Dito ako nakatira kasi dito ang trabaho ko. Ako ang maintenance nitong sementeryo. Sepulturero't parang secure na rin. Ah, O ano, nasagot ko ng tanong mo, di ba? O sige na, bumalik ka na sa kuliglig. Hindi ko mawari kung ang lamig ba ng ihip ng hangin o takot sa mga puntod, nicho at musileo ang nagpapatayo ng balahibo sa katawan ko. Para wala akong makita kung ano na pwedeng maging mitsa ng maaga kong pagpanaw gawa ng sobra-sobrang takot, ay pinili ko na lang na ipikit ang mga mata ko. Psst, Mona! lolo naman eh. Alam mo na nga natatakot na ako at lalo mo pa akong tinatakot. Sira ka ba? Sino ba nagsabi sa'yong tinatakot kita, ha? Ano ba yung sinisit-sit-sit mong yan at parang nananakot ka? Pinamumulat kasi kita at nandito na tayo. Talaga? Sure po kayo? Baka mamaya pagmulat ko bigla na lang ako may makakitang naaagnas na nakabarong. Mas matakot ka sa buhay kaysa sa mga namayapang nasa sementeryo. Yung buhay pwede kang saktan pati na rin si Lola Norma mo. Pero yung mga patay, hindi. Lolo naman eh. Ano ba yun, ate? Ang ingay-ingay naman natutulog pa nga ako, di ba? Norma, Po, lolo. bumangon ka na't nandito na tayo. Huwag mo nang pahirapan ng ate Mona mo. Lo, O ano, kukulitin mo na naman ako sa multo-multo na yan. hindi po yun. Si Lola kasi tas ako pinapapak na ng lamok eh. Di ba pwedeng dun muna kami sa kubong matulog ngayong gabi? Hindi po pwede. Mona, nanghihingi lang kayo sa akin ng pabor. Matuto kang lumugar. Pag sinabi kong hindi pwede, hindi pwede. Naiintindihan mo ba? Kung anong kaya kong ibigay sa iyo, ay pagtiyagaan mo na muna. Kung hindi nyo kaya magtiyagang maglola, edi umalis kayo. Malaya kayong umalis. Sa iba kayo manghingi ng tulong. Buisit. Padabog na binitiwan ni Lolo Pitong ang huling sakong buhat niya pababa. Natapon ang laman nun. Nang makita kong buto at bunguyo ng tao ay gusto kong magsisisigaw sa takot. Pero hindi ko ginawa. Hindi ko alam kung ba't siya may ganon. Pero gawa ng nasa sementeryo kami at dito siya nagtatrabaho ay hindi ko na siya kinwestiyon pa. Lalo na't mainit na ang ulo niya. Pagpasok ni Lolo Pitong sa kubo niya ay saglit pa akong naghintay kung lalabas pa ba siya o babalikan pa kami ulit para abutan ng kumot at unan. Nung ngawit na ako sa kakahintay sa tapat ng pinto niya ay inakay ko na lang si Lola papasok sa kubo niyang may malaking butas ang nipang bubong. La, dito muna tayo Dito ka muna sa karton mahiga. Matigas-tigas to. Pero pansamantalang lang naman eh. Pag nakahanap ako ng pwede kong gawin o trabaho dito, bibilang kita ng foam tsaka kulambo. Ate, tingnan mo. Ayan mga ilaw. Maraming ilaw. Gusto ko yan, maganda. Gusto ko dito. Ang ganda ng bagong bahay natin, ate. Ate, pwede bang ganyan na lang yan parati? Gusto ko na nakikita ko yan bago tayo matulog eh. Sa takot na baka mag-iba na naman ang mood ni Lola pag kinontra ko siya ay tumango na lang ako sa kanya. Kahit pa nakaplano na sa utak ko na kailangan kong ayusin yung bubong ng kubo para hindi kami mabasa sakaling biglang umulan. Ay, ba't ka nakayapak? Wala ka ba tsinelas? Magtsinelas ka nga't baka may maapakan kang pwedeng sumugot sa'yo. Lo, si Lola. Nakita niyo po ba si Lola? Nawawala po si Lola ko eh. Sinusumpong po siya eh. Wala siya sa tamang pag-iisip. Baka kung saan na naman po yun magpunta. Baka nahulog po yun sa hukay. Meron po ba ritong hukay? Paglilibingan? Doon ko po siya titingnan. Kumalma ka ng bata ka. Ayos lang ang lola mo. Nasa bahay ko siya. Po? Sa kubo mo? Pero akala ko ba? Diba sabi mo bawal kami sa kubo mo? Bawal kayo sa kubo pag wala ako. Pero pag nandito naman ako at may permiso ko, pwede kayo. Hala, sige. Bumalik ka muna sa kubo niya at kunin mo yung sapin mo sa paa. Saka ka sumunod sa akin. Bilisan mo at lalamig na yung gotong niluto ko. Dali-dali kong kinuha yung tsinelas ko sa loob.
Habang sinusuot ko yon, napansin kong ayos ng bubong ng kubong pinahiram sa amin ni Lolo Pitong. Pagpasok ko sa bahay niya, yun agad ang tinanong ko. Yang lakas kaya ng pukpuk at pagpagawa ko sa bubong nyo kanina. Ikaw lang tong napakatulog, mantika. Hindi po di yan totoo. Siguro po dati. Tulog mantika nga ako. Pero ngayon hindi na. Ay nako, pinipilit mo pa talaga yung gusto mo. Kumain ka na lang dyan. Masarap yan specialty ko yan. Timplado na yan pero kung natatabangan ka, lagyan mo pa ng patis at paminta. May kalamansi kayo, Lo? Kalamansi, anong gagawin mo? Lalagay mo sa pagkain. At bakit? Takot ka na mayanggaw ko? Mukha ba akong manyayanggaw, ha? Sungit naman po. Nagtatanong lang ako kung may kalamansi ka ba kasi. Mas masarap yung goto pag may ganun eh. Ang dami mo pang sinasabi. Sakano ba yung yanggaw? Wala akong kalamansi. Malayo pa yung talipapa rito. Wala ka mabibilhan. Kainin mo na lang kasi yan ng ganyan. Masarap naman yan Sarap nga po. Sobrang sarap, Lo. Pag ito tininda mo sa iba, siguradong benta to. Dudumugin ka't pagkakaguluhan. Ano bang sahog nito? Ano pong sikreto? Secret technique? Mabagal na pagpapakulo sa lamang loob. Ang sikreto ng masarap na goto ay nasa masarap na lamang loob. Kaya pag magluluto ako nito, sinisigurado ko na yung ilalagay ko ay sariwa pa kahit papano. Napatingin sa akin si Lolo Pitong. Napawi ang ngiti sa labi niya at tuluyan na niyang tinikom ang bibig, sabay higop sa mainit at umuusok-usok niya pang goto. Ano bang iniintay mo, iha? Kain na. Huwag mong sabihin hindi ka kumakain ito. Kumakain po. Nung maayos pa si Lola, nung hindi pa malala ang Alzheimer's niya at hindi pa siya isip bata, pagkain po ng goto at lugaw ang banding namin. Naaalala niya po si Lolo sa goto. Ito rin daw ang pagkain paborito ng lolo ko Ito rin daw yung dahilan ba't naibigay na Lola yung matamis niyang oo sa lolo ko. Kasi raw po, sobrang sarap ng goto ni Lolo Hindi raw po kaya ni Lola na mabuhay na hindi makakakain ng goto ng lolo ko. Ay Lo, tingin mo ba mas may chance ang umukay na ulit si Lola pagka pinakain mo siya ng pinakain ng goto? Puro ka naman daldal. Tama na nga yan, kumain ka na. Lo, last na. Manghihingi pa po ako sa'yo na isang pabor Pero ito po yung pabor na sobrang kailangan ko Ano, pera ba yan? Kung balak mong manghingi sa akin ng pera, wala akong mabibigay. Hindi po yun. Ano po? Trabaho. Meron bang trabaho dito sa sementeryo na pwedeng ako yung gumawa? Pwede po ba na maging sepulturero gaya nyo? Hindi pwede. Mabigat yung trabaho ko. Kahit nakayanin mo, hindi pa rin ako papayag. Pag naging sepulturero ka paano ako? Ako naman yung mawawala ng trabaho. Hindi ko naman po susuluin Hati tayo sa trabaho. Assistant mo po ako. Hindi pwede. Bakit po? Siguro may ginagawa ka sa mga libingan o sa mga patay na hindi dapat, no? Joke lang po. Binibiro lang kita. Sabi ko nga po, kakain na ako Baka mabadbod na naman kayo at palayasin kami ni Lola Nakakailang subo pa lang ako ng goto nung kinuha ni Lolo Pitong yung kutsarang gamit ko. Buong akala ko'y nakuha ko na naman ang inis niya at palalayasin niya na ako nang bigla niyang ilabas ang pitaka niya at kumuha ng 400 kasama ng mahaba-habang listahan. Ano po to? Anong gagawin ko rito? Nakwento sa akin ng lola mo na marunong kang magtinda. Maglako. Nakwento ni Lola? Paano po? Wala naman siya sa sarili. Malay ko rin. Basta habang nagluluto ako kung ano-anong kinakwento niya at nababanggit niya yon. Kaya mo bang maglako ng mga lulutuin kong ulam? Oo, hindi lang. Kaya po. Magaling po ako mag-sales talk Kahit ano pong ipalako niyo sa akin, siguradong mauubos ko po yun agad. Promise. 80 at 20. 80-20 po ang alin? Ang ano? 80-20. Yung hatian, 80% ng kita yung sa akin kasi ako yung magluluto at mamumuhunan.
Sa'yo yung 20%. Ano, payag ka? Kung oo, magsisimula na tayo ngayong araw. Yan ang unang ulam natin, dinuguan. Bilhin mo yung nakalista, pagkasyahin mo yung budget. Sibuyas, luya, suka, siling green, plastic labo, basket. Hindi po ba kulang to? Nasaan po yung lamang gagawin dinuguan? Yung dugo. Napaka mo talaga, ano? Napakadaldal, napaka-usisera. Kung hindi lang kita, Apo, pakukuluan na kita eh. Gagawin kitang bulalo. Saglit kaming natigilan ni Lolo Pitong. Sa dami ng gusto kong itanong sa kanya kung bakit niya ako tinawag na apo ay tanging pakikipagsukatan lang ng tingin na ang nagawa ko. Bata ka pa, kailangan mo nang magbabantay sa'yo. Dapat si Lola Norma mo yun eh, pero dahil sa kondisyon niya, hindi siya pwede. Habang nandito ka sa poder ko, ako na muna yon. Ako yung magiging bantay mo. Pag may nagtanong sa'yo kung sino ako o kung magkaano-ano tayo, sabihin mo, lolo mo ako at apo kita. Yung laman at dugong hinahanap mo, hindi na kita pinapabili kasi meron na ako dito. Nakuha ko ron sa patay na kalilibing lang kahapon. Para ka pong si Lola. Puro ka pa kalokohan. Sige na po, Lo. Ikaw na munang bahala sa lola ko ha. Mamimili na po ako nito. Habang nakikipagtawaran ako sa bayan, biglang may humawak sa braso ko. Nang makita kong si Mamita yon, bumati lang ako sa kanya at gaya ng utos ni Ate Rich ay agad nang lumayo. Mona, saglit. Ito naman, kung makaiwas ka naman sa akin, parang wala tayong pinagsamahan na. Ano po ba kasi yun? Nagmamadali po kasi ako eh. May inutos lang sa akin si lolo ko. Kailangan ko rin pong bumalik agad sa amin. Lolo mo? May lolo ka? Hindi ba't ikaw at si lola mo na lang yung pamilya? Kailan ka pa nagkalolo? Tsaka, sinong lolo mo? Mamita, kailangan ko na po talagang umalis. Isa sa inyo ni Lola Norma ang kailangang makulong. Po, bakit po? Bakit sa tingin mo? Dahil doon sa sunog, syempre. Po, sabi ni Ate Rich, si Ate Rich po yung nagpataka sa amin ni Lola. Sabi niya po, siya yung bahala. Siya raw po yung magbabayad ng danyos para walang kasuhan. Naniwala ka naman sa Ate Rich mo. Kaya nung bilhin yung isang bilao ng togi mo pero yung magbayad ng libo-libo? Wala yung ganung kalaking pera, no? Mona, pero ako meron. Kaya kitang tulungan. Yung lolong sinasabi mo sa akin, ipakilala mo ko sa kanya. Siya ang kakausapin ko para matulungan ko kayo ni Lola Norma mo. Malinaw ko pang naaalala ang bilin sa akin ni Ate Rich na kahit anong mangyari raw ay huwag kong pagkakatiwalaan si Mamita. Pero sa gaya kong hindi na alam kung kanino patatakbo, ay wala akong mapagpipilian kundi ang magmatapang at manalangin na sana'y may awa sa akin si Mamita at hindi siya gagawa ng isang bagay na ikakapahamak ko. Mona, teka. Po, bakit po? Anong ginagawa natin dito? Gusto niyo pong makausap yung lolo pitong ko, di ba? Nandito po siya. Sa sementeryo? Opo. Sandali nga, yung lolong pitong na tinutukoy mo buhay pa yun, hindi ba? Opo, buhay pa po. Nakatira lang siya dito sa sementeryo kasi dito siya nagtatrabaho. Tara na po. Teka lang, teka. Pag pumasok ako sa sementeryong to at pag sumama ako sa'yo, makakalabas pa naman ako ng buhay, hindi ba? Opo naman po. Ano bang klaseng tanong yan? Nako, naniniguro lang. Ang creepy naman kasi. Pero bahala na. Kailangan ko mapapayag yung lolo pitong na sinasabi mo. Malaking pera rin yung makukubra ko pag nagkataon Po? Narinig mo pala yun. Hindi, sige wala. Sige na. Pagbukas ko ng nakalapat na pinto ng kubo ni Lolo Pitong, si Lola Norma lang ang nakita ko. Maliit lang yung kubo ni Lolo, kaya kahit hindi na ako pumasok ay kitang-kita ko na wala siya ron. Teka po, okay lang ba sa'yo kung dito ka lang? Hanapin ko lang po yung lolo ko. Ay hindi, hindi okay sa akin. Isama mo ako, isama mo na lang ako. Sasama ko sa'yo kahit saan ka pa magpunta. Isang oras din ang inabot bago ko nahanap si Lolo Pitong.
Naghuhukay siya ng bagong libingan. Nang mapansin niya ako, ay agad siyang tumigil sa pagpapala. Pagkakita niya kay Mamita, tuluyan na niyang binitiwan ng pala at nakapamewang tong hinarap. Sabi ko sa'yo, di ba? Meron na tayong lamang loob at karning pang dinuguan. Ba't dinalhan mo pa ako ng tao? Ho? Ay, Mona girl, anong ibig niyang sabihin? Joke lang yan, Mamita. Huwag kang magpapaniwala. Ikaw naman, Lo. Huwag mo nga binibiro ng ganyan yung mga bagong kakilala. Baka mamaya ay mapagkamalan ka pang aswang. Aswang? Opo, hindi ba umabot dito sa sementeryo yung tungkol sa pag-alagalang aswang? Isang beses sa isang buwan daw po nang bibiktima yung aswang na yun. Hindi mo po alam? Walang nagsabi sa'yo? Sinong magsasabi sa akin puro patay at hindi nakakapagsalita yung kasama ko rito? Ay, oo nga po pala. Ano ba yung sadya nito sa atin? Grandpa, pang matanda po kasi yung pag-uusapan natin. Kung pwede sana tayong dalawa na lang po yung mag-usap, Lolo. Huwag mo ako tawaging lolo. Hindi mo ako lolo. Kilabutan ka nga. Mas mukha ka pang lolo sa akin Ay, ang talas ha? Matalas ang dila ng lolo mo, Mona. Sa kanya kaya nagmana ng pagiging matabil hindi sa lola Norma mo? Mona, iwan mo na nga kami. Doon ka na sa bahay. Hintayin mo na lang ako ron nang masabi na ng bading na to kung anong pakay niya sa akin. Sige po, Lo. Lumipas na ang maghapon at kumagat na yung gabi, pero wala pa rin si Lolo Pitong. Pagtingin ko sa bilog na buwan sa langit, ay napahawak na lang ako sa dibdib ko nang biglang magsisigaw si Lola Norma. Buwan! Bilog ang buwan! Bilog ang buwan! Tago-taguan mo na! Tago-taguan! Po, gusto mo na maglaro tayo ng tagu-taguan? Dito? Hindi! Hindi laro! Tago-taguan! Tago! Ikaw at ako! Dapat hindi niya tayo mahanap. Po, sino po yung hindi dapat na makahanap sa atin Si lolo mo! Si lolo mo! Yung asawa ko! Kailangan nating magtago. Kasi aswang siya! Aswang siya! Kakain siya! Kakain siya ng patay! Malakas akong napasigaw nang biglang bumukas ang pinto ng kubo ni Lolo Pitong. Dali-dali siyang lumapit sa amin ni Lola. Binitiwan ako ni Lola at tumakbo siya para salubungin si Lolo Pitong. Akala ko sasabihin niya rin kay Lolo Pitong na magtago kasama namin, pero paulit-ulit niyang tinawag si Lolo na asawa niya at pinakiusapan na huwag na raw siyang kumain ng patay. Pagkatapos kumalma ni Lola sa sumpong niya, ay nahihiya akong humingi ng dispensa kay Lolo Pitong. Kilala mo ba yung aswang na sinasabi ng lola mo? Yung lola mo? Hindi po Si Lola lang ang talagang nakamulatan ko. Hindi ko po nakilala ang mama ko O si Papa, lalong-lalo na si Lolo. Ang naaalala ko lang po na parating sinasabi ni Lola sa akin pag tinatanong ko po sila, ipapahamak lang daw po kami ni Mama at Lolo. Lo, naniniwala ka ba sa aswang? Hindi kaya na-in-love si Lola ko sa aswang? Paano kung aswang pala si Lolo ko? Pati si Mama ko. Tas nilayo ako ni Lola sa kanila kasi. Ang likot din talaga ng imahinasyon ng bata ka, ano? Tingin mo hindi? Imposible? Nanasabi lang ni Lola yung pinagsasasabi niya kanina kasi sinusumpong nga siya ng sakit niya. Kung aswang ang lolo mo at ang mama mo, ibig sabihin ikaw rin. Ilang taon ka na nga? 13 na po. 13 na. Kung may lahi kang aswang at malakas pa sa'yo ang dugo nun, nagbabago ka na dapat, hindi ba? Pero wala Ibig sabihin, sumpong lang yun ng lola mo. Hindi totoo yung sinasabi niya. Ganun po pala yun. Pero teka po. Lo, ba't alam mo? Ba't parang ang dami mong alam tungkol sa gantong aswang-aswang? Bakit sa tingin mo? Ano pa? Di dahil aswang kasi ako. Balbal, kumakain ako ng patay. Kaya nga, dito ako sa sementeryo nagtatrabaho Ay nako, maniniwala na sana ako pero imposible. Kung aswang ka, ba't di mo pa kami kinakain ni Lola?
pwedeng mo kami kainin eh. Walang makakalam na kinain mo kami kasi wala namang maghahanap sa amin. Maghapunan ka na nga't matulog na rin. Dito mo po kami patutulugin? Ayos lang sa'yo? Oo baka bukas pa naman kasi ako ng umaga makauwi. Saan po ba kayo pupunta? Alis po kayo? Hindi pa ako tapos sa hinuhukay ko. Naistorbo kasi ako nung baklang sinama mo kanina. Saan mo nga pala nakilala yon? Hindi ko gusto yung ugali nun Ay, oo nga pala. Nakalimutan ko na yung tungkol kay Mamita. Ano na pong nangyari sa kanya? Ano pong sinabi niya sa'yo? Paano niya po kami matutulungan ni Lola sa problema namin sa may-ari ng bahay na nasunog? Walang ganon. Kinugoyo ko lang nung bading na yun. Umamin siya sa akin bago ko siya inano Inano po? Basta hindi ka niya tutulungan. Pangit ang intensyon niya sa'yo. Ang gusto niya ba naman bilhin ka para ibenta sa kliyente niyang... nako, katarantaduhan lang talaga. Nararapat lang yung nangyari sa kanya. Po, di tama po talaga si Ate Rich. Kapahamakan lang ang dala niya sa akin. Hoy, huwag ka nang matakot. Akong bahala sa'yo. Sa inyo ng lola mo. Hindi ko kayo pababayaan. Sisiguruhin ko na yung bading na yon ang huling taong magtatangka na gawan ka ng masama. Maraming salamat po, Lo. Saglit akong niyakap pabalik ni Lolo Pitong. Pagdampi ng balat niya sa likod ko, agad na siyang bumitiw sa akin at umalis ng walang paalam. Pagkakain ng hapunan, naghihilamos na ako't nagpalit, pero hindi pa rin ako dinalaw ng antok. Kakalikot ko sa tabi ni Lola, nahulog ako sa kama. Imbis na bumangon ay uungot-ungot kong minasahe ang tagiliran ko. Tatayo na sana ako para bumalik sa kama nang may mapansin akong kung ano sa ilalim ng higaan. Mona? Mona po. Mona, ano yan? Teka, nasaan tayo? Hindi ito yung bahay natin, hindi ba? Bahay ito ni Pitong. Anong ginagawa natin sa bahay ni Pitong? Anong ginagawa natin sa bahay ng lolo mo? Paano mo nahanap yung bahay ng lolo mo? Paano mo siya nahanap? Paano mo siya nakilala? Hindi po ako namamalikmatala. Talagang ikaw at si Lolo Pitong nga yung nasa picture na to. Si Lolo Pitong po yung lolo ko. Pero, ba't di mo sinabi sa akin? Nung nakita natin siya sa sentro, ba't po umakto kayo ni Lolo Pitong na parang hindi niyo kilalang isa't isa? Anong sinasabi mo? Nakita natin ang lolo mo? Sa sentro? Kailan? Kailan natin siya nakita? Kailan tayo pumunta sa sentro? Lola, Kabilugan ng buwan. Diyos ko po, bilugang buwan. ano po bang meron, La? Ngayon, ano ngayon kung bilugang buwan? Anong mangyayari? Nagiging siya. Ha? Lumalabas yung totoong anyo ng lolo Pitong mo. Nagiging aswang siya. Aswang na balbal. Siya at yung mama mo. Yung mama ko po, hindi ba patay na si mama ko, La? Akala ko po. Saka ko na ipapaliwanag sa iyo ang lahat. Sa ngayon kailangan muna natin magmadali. Kailangan na nating makatakas dito. Dali-daling tumayo si Lola mula sa higaang gawa sa kawayan. Nung hindi ako nagpadala sa paghila niya sa akin ay kunot ang noo at nalilito niya akong binalikan ng tingin. Mona, hindi mo ba ako naririnig? Sabi ko, kailangan na nating tumakas. Kailangan na nating makaalis dito bago pa makabalik ang lolo mo. Sabi mo hindi totoo yung aswang. Ba't ka nagsinungaling? Ba't mo tinanggi? Alam mo na palang meron. Na inasawa at pinakasalan mo pa yung isa. Apo, hindi ito yung tamang oras para magtanungan tayo ng ganito. Sumunod ka na lang muna sa akin, pwede ba? Pag-alis natin dito, saan tayo pupunta? Saan naman tayo pupulutin, La? Ngayon, okay ka, normal ka. Pero paano kung pagtulog mo tas pagising mo hindi ka na naman ayos? Paano ako? Mag-isa na naman ako. Mag-isa na naman ako mag-aalaga sa'yo. Hindi ko na po kaya, La. Dito na lang tayo. Kay Lolo na lang tayo. Mukhang hindi naman siya masama eh. Saka sabi mo, di ba, patay naman yung kinakain niya?
Di naman siya nananakit ng buhay? Akala mo lang yun, Mona. Patay ang pangunahing pagkain ng Lolo Pitong mo. Pero may mga araw na kailangan niya ng sariwang laman loob at dugo. Pagdating ng araw na yon, ng ganong klaseng gutom, sa tingin mo anong ginagawa niya? Pumapatay siya. Nakita ko, isang beses nakita ko, matandang palaboy ang biktima niya. Nila ng mama mo. Pinagtulungan nila yung palaboy na yon. Alam kong aswang siya. Pero hindi ko alam na pumapatay siya. Ang akala ko kasi... Norma, ayos ka na. Ayos ka na ulit. Naaalala mo na ako. Mahal, patawarin mo na ako. Patawarin mo na ako at pakinggan. Yung nakita mo nun. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit sa amin ni Mona. Alimaw ka. Ikaw at pati na rin ang anak natin tiruan mong maging halimaw. Wala kaming pagpipilian nun. Yung nakita mo nun, kinailangan lang namin gawin yon kasi pag hindi... Kasi kapag hindi mamamatay ka. Ikaw at si Nina. Oo, mamamatay si Nina. May isang pamilya ng dayong aswang noon sa baryo. Sila yung nangaatake noon. Sila yung nangangain. Pinigilan namin sila ni Nina. Nilabanan, pinatay. Pero may pinsala kami. Malala. Kailangan namin ng sariwang dugo ng tao para mas mapabilis ang pagpapagaling namin sa sarili namin. Tapos nakita mo kami. Hindi mo na kami hinayaang magpaliwanag. Tinakas mo pa si Mona. Norma, namatay si Nina nung gabing yon. Namatay siya sa lalim ng sugat niya. Sa lala ng pinsalang nakuha niya. Nung nakita ng anak natin kung gaano kakatakot at nandiri sa kanya, hindi na siya uminom at kumain kahit na alam niyang kailangan. Kasalanan ko pa ngayon. Pareho tayong may kasalanan. May kasalanan ako kasi nilihim ko sa iyo yung tungkol sa mga dayo. May kasalanan ka rin kasi ayaw mong makinig. Kasi nakikipagmatigasan ka pa eh. Gulong-gulo ako habang pinakikinggan kong magtalo sina lolo at lola. Habang pinoproseso ko ang lahat-lahat ng nalaman ko, ay napansin ko ang kakaibang tanglaw na parang papalapit sa amin. Nang makumpirma kong sa gawinga namin yun papunta, ay dali-dali kong hinila ang laylayan ng damit ni Lolo Pitong. Mga tao po ba yun? Mga taong papunta rito? Sa atin? Dito sa sementeryo? Pero bakit? Taong bayan. Sinusugod tayo ng taong bayan. Sinusugod tayo? Anong tayo? Hindi tayo. Ikaw lang ang sinusugod nila kasi ikaw lang naman ang aswang. Ngayon sabihin mong mabuti ka. Ano na naman ba ginawa mo, Pitong? Sinasabi ko na nga ba, may nakakita sa akin nung Ano po? Nung winakasan ko ang kaitiman ng budhi ng bading na gusto kang bilhin sa akin sa halagang 2,000. Oo, Mona. Pinatay ko yung mamitang sinasabi mo. Dahan-dahan ko siyang pinatay. Siniguro ko na mararamdaman niya yung pagmuya ko sa bituka niya bago ko siya tuluyang pinatay. Nasisiraan ka na ba ng bait? Bakit mo ba pinaalam sa kanyang bagay na yan? Tingin mo ba normal na malaman niya yung ganitong bagay, ha? Sumuko ka na, Pitong. Sumuko ka na sa taong bayan. Lola, pag ginawa yan ni Lolo, siguradong papatayin siya. Hindi lang ako, kundi pati na rin kayo. Ano? Hindi. Imposible yung sinasabi mo. Ba't nila yung gagawin sa amin maglola? Alam nila... Walang pakialam ang mga taong yan kung matagal ka na nilang kakilala o hindi. Pag nakita nila kayo na kasama ko na isang aswang, iisipin nilang aswang na din kayo. Ang pwede lang nating gawin ngayon ay tumakas. Tumakbo sa bundok kung saan sila mahihirapan na hanapin tayo. Norma, huwag ka nang mag-isip. Sige na, takbo na. Hawakan mo ang kamay ko, halika na. Walang kahirap-hirap akong binuhat ni Lolo Pitong. Habang bitbit niya ako sa kanang braso niya ay hawak naman niya ang kaliwang kamay ni Lola. Sobra-sobra ang kaba at takot sa dibdib ko ng gabing yon. Sa bilis ni Lolo, nakampante akong magagawa namin yung plano niya na makakaakyat kami sa bundok at makakapagtago ron ng ilang araw hanggang sa biglang madapa si Lola Norma. Si Lola! Si Lola! Hindi natin pwedeng iwan dito si Lola.
Baka sa kanya may buntong ang lahat eh. Pag iniwan natin siya dito, papatayin siya ng mga tao. Galit na galit sila eh. Mona, takbo! Tumakbo ka na! Mauna ka na, Apo. Dire-diretso lang. Mararating mo yung bundok. Huwag kang titigil kahit na anong mangyari, naiintindihan mo. Lolo! Sige na, Apo. Dali na. Bilis na. Nakakailang hakbang pa lang ako palayo kina Lola nang bigla akong mapatingin sa kanila. Pagkakitang maaabutan sila ng galit na taong bayan ay tumakbo ko pabalik kina Lola. Kung mapagkamalan man kami ni Lola na aswang kami kasi kasama namin si Lolo, parang mas mabuti na yon. Parang mas madali kung pati ako ay mapapatay na lang din kaysa maging ulilang lubos at nag-iisa. Si Mona, ano ginagawa niya rito? Akala ko ba, ang sabi mo pinatakbo mo na siya. Akala ko ba pinauna mo ng apo natin, ha? Ayoko po! Ayoko pong tumakas sa kulang la. Lo, paano kung maabutan nila kahit mapatay? Paano kung ako lang makaligtas? Eh di mas lalo po akong magiging mag-isa. Ayoko pong mag-isa lang ako. Mas gugustuhin ko pa pong mamatay na lang tayong lahat. Hindi ako papayag. Hindi tayo mamamatay. Hindi tayong lahat. Hindi kayo kasama. Ano na namang iniisip mo, ha? Anong pinaplano mo? Patayin lahat ng sumusugod sa atin? Paggaya na kita, babalik ka sa dati. Hindi sobrang gaya ng dati, pero yung sakit mo, mawawala yan kapag... Mag-aswang na ako. Plano mo kong gawing aswang? Kailangan ka pa ni Mona. Kailangan ni Mona ng gagabay sa kanya. Ito lang yung natatanging paraan para magkaroon siya ng ganon. Para hindi na mahirapan ang apo natin. Para hindi ka na maging pabigat at alagain sa kanya. Sige na, Norma. Pumayag ka na. Sa bilis ng pangyayari, namalayan ko na lang na pikit ang matang inialay na ni Lola ang leeg niya kay Lolo. 4 na beses niyang kinagat si Lola, sa leeg, sa braso at sa tiyan. Ikaw muna ang bahala sa lola mo, Mona. Sandali lang yan. Minuto lang. Magiging kagaya ko na siya. Mas lalakas siya at pag okay na siya, doon kayo sa bundok. Magtago kayo ron ng ilang araw. Pag tumigil na sila sa paghahanap, saka kayo bumaba at tumakas papunta sa ibang lugar. Eh kayo Lo, anong gagawin nyo? Saan po kayo pupunta? Kailangan may magsakripisyo, may mag-alay. Galit na sila. Hindi sila titigil hanggat walang mamamatay. Ako dapat yon. Paghalik ni Lolo Pitong sa noo ko'y sapilitan niya ng inalisang pagkakahawak ko sa braso niya. Patakbong bumalik si Lolo sa sementeryo para salubungin ng taong bayan. Malakas akong umiyak nang marinig kong sakit na sakit niyang ungot. Nang makita ko ang kakaibang usok na galing sa sementeryo ay agad ko nang napagtanto na wala na si Lolo. Na pinatay na siya ng taong bayang nag-akalang siya ang nasa likod ng pag-atake at pagpatay. La, ayos ka lang ba? Naririnig mo ba ako? Nakikilala mo ba ako? Ang lolo mo, si Pitong. Nasaan na si Pitong? Wala na po si Lolo La. Patay na po siya. Pinatay po siya. Nagsakripisyo po siya, Lola, para makaligtas tayo. La, mahal na mahal ka ni Lolo. Mahal na mahal niya po tayo. Mahal niya tayo. Mahal niya ako. Hindi niya ako ginamit lang para hindi siya pagsuspetsahan. Hindi niya ako ginamit lang para maitago sa lahat na hindi siya normal. Naswang siya. Hindi po. Sigurado po ako sa nakita ko, La. Kahit bata pa ako at wala pang alam sa pagmamahal, sigurado akong pagmamahal po yun. Ginawa ni Lolo ang ginawa niya kasi mahal ka po niya. Mapakla ang ngiting tumango sa akin si Lola. Mahigpit niya akong niyakap. Tinapik niya ang likod ko sabay hila sa akin patayo. Mula sa kinatatayuan namin ay tanaw namin yung sementeryo. Isang beses pa naming tinanaw yung mga taong nagkakatuwaan bago kami maingat, ngunit may pagmamadaling umakyat ng bundok para magtago gaya ng utos at gustong mangyari ni Lolo Pitong. Miss Anne,
Kung tama po ako sa pag-aakala ay halos 1 linggo po kaming nanatili sa bundok na yon. Gamit ang liksi ni Lola na nakuha niya gawa ng pagiging bagong aswang niya ay minanmanan niya po yung baryo. Nung sigurado si Lola na nakampante na ang buong baryo at tinigil na nila ang paghahanap sa iba pang aswang, ay saka kami bumaba ni Lola. Para po sa kaligtasan namin ng lola ko, ay hindi ko na po ipapaalam sa inyo kung saan na ba kami namamalagi ngayon. Ang masisiguro ko lang po sa inyo ay mabuti po si Lola at ni minsan ay hindi siya natakam sa laman loob at dugo ng tao. Nagustuhan niyo po ba ang ating kwento ngayong araw? Kung oo ang sagot at hindi mo pa nagagawa, aba, subscribe na. Click the notification bell ha, para updated ka sa tuwing maglalabas kami ng bagong kwento. Click like at mag-iwan na rin ng comment. Masayang-masaya ako tuwing nagbabasa ng messages mula sa inyo. At kung may sarili kayong karanasan na gusto nyong ibahagi sa amin, email lang sa missanhorrorstories@gmail.com. Dire-diretso lang, missanhorrorstories@gmail.com. Malay nyo, sa susunod, yung kwento na ninyo ang binabasa namin para sa ating mga tagapakinig. Hanggang dito na lamang muna at muli po, ito po ang inyong si Miss Ann. Nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagmamahal at pagsuporta.